ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, 12 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisang hiyas ng radyo, Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Happy sunny Sunday morning! Luzon, Visayas at Mindanao. Siguro ito lang sa atin sa may bandang Pasay. Medyo maaraw. Maaraw na talaga. Pero mamaya-maya, sigurado bubuhos na naman ang mga pag-ulan. Pero babati muna namin kayo ng happy Sunday morning! Ngayon po ay August 16, 2026, ang ikatlong linggo sa buwan ng Agosto. And of course, makakasama ninyo, nakakasama every 10 in the morning until 11, ang inyong favorite Sunday morning habit. Kwentuhan muna tayo na may chillax lang. Ito po ang Huntahan with your favorite beshies. Ako po si Beshi Diyosa Cruzat. At ito naman po si Beshi Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Beshi. Tataasan ko ba? Yes. Alam ko na mga reklamo mo eh. Ayun. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa ating mga kababayan. At binabanggit mo nga, Beshi, kanina na mainit na maaraw. Sunny day dito sa may bandang Pasay City. Ayan. Gamitin nyo na hong chance itong mainit ngayong araw. Bakit? Mainit ang ulo mo? Hindi naman. Ngayong araw, ngayong umaga, dahil sabi ho ng Pag-asa, mamaya hong hapon, asahan na natin, Beshi, na uulan na dahil pa rin yan sa habagat. Alam mo yan yung nangyari kahapon. Exactly. Yeah, oo nga. Paglabas natin kahapon. Yung mga dorong init kahapon ng umaga hanggang patanghali. Tapos, hapon pa pagabi. Ayun na. Abay talagang yung buhos na ulan parang galit na galit. Kanina ba mag-aloha iyan? Oo, grabe ang iyak ba? Diba? Kainis. Uy, pero tayo muna ay simulan ng araw ng masaya. Yeah. Kasi nakakatawa ang sinad ni Beshi. Hoy, wag mong ano yun. Atin-atin lang. Pero alam mo, good vibes na tayo ngayong Sunday morning para
dala-dala natin until the very end of the week. At syempre, Beshi, siguro good vibes pa ngayon kasi nga, swell day noong nakaraang araw. Actually, hindi na kasi obos na. Obos na. Oh my God. Aantayin na naman natin ang 30, ganon. Pero kahit papano, masaya ang ating mga kababayan dahil nakapagbayad ng kani-kanilang bills. Ay, nako. Actually, maging masaya tayo kasi may pambayad diba? tayo ng Yun ating bills. Isang positive side naman yun, Beshi, kahit na nauubos, at least nababayaran natin ang mga dapat bayaran. Ang masiste nito, Beshi, ay yung mga kabeshis natin dyan na hindi sapat ang kanilang salary sa pagbabayad. Kasi nga, naon siya, Ang 85. Tama. Ang 85 pesos wage hike. Ayan, yung mga, alam mo, kasama din yan sa mga hinaing ko hinaing ko din yan kasama ng iba mga labor groups. Alam mo yung katiting na nga lang hindi pa maibigay sa mga kababayan natin. Biruin mo, first wave is 60 pesos, pangbili yan ng, alam mo yung, may pang araw-araw sila na pangbili ng kahit 1 kilong bigas. Ayun. At sa 60 yan, Beshi, syempre, kung magkano binabayar o kinakaltas sa yung tax ngayon, pag umangat ka ng 60, aangat naman syempre yung tax na kinakaltas sa'yo, di ba? Ayun. So ano na nga? Ganyan, nakakapanghina na lang talaga. Hindi naman tayo lagi na lang, basta tayo Pilipino, lagi nakangiti yan. At ngiti naman nangingiti. At saka yung mga sinasabi nila, pagka Pilipino, kayang gawa ng paraan yan. Dahil ang Pilipino anong tawag nito? Resilience. Yan, resilient sila. Kaya nilang gawan na lahat-lahat, kahit anong problema yan. Kayang lagpasan. Oo naman, kayang lagpasan. Pero yun na lang ba parate ang mindset natin? Hanggang gano'n na lang ba talaga? Paano kung, ano mo yung kasabihan yung kumot, baluktot? Di ba parang ganito yun? Paano kung wala nang ihahaba yung kumot, baluktot na lang ng baluktot? Pero nabanggit natin, di ba, nag-swell day last week? Yes. Pero yung iba panigurado, parang bukas ang swell day. Araw ng Lunes. Kasi meron mga ganun, Beshi, di ba, na pagka tumapat sa weekend, yung 15 or 30, sa next business day or working day ang kanilang pasweldo. Pero meron naman tayong, alam mo yung mga kabeshes natin na naghahanap ng or gustong magpahinga. Meron tayong 2 days na holiday for this month. Meron tayong special non-working ng August 21 and the regular holiday ng August 31. Uy, Beshi, bago tayo dumako sa ating pag-uusapan yung araw ng Sunday. Akala ko, bago tayo magbakasyon kasi holiday. Ay, walang ganyan sa atin. Uy, batiin lang natin, Beshi, ng belated happy birthday sa bunsong anak ng ating RH5, Val Gonzalez, na si Von. Anak ni Val. Anak ni RH5 Val Gonzalez ng ating nag-iisang RH5. Ilan taon? 4 years old, Beshi. Bata pa. Nagdiwang ng kanyang 4th birthday si Mari Von Valentina Timbol Gonzalez. Kahapon yan, August 15. Alam kung saan? Saan? Sa Tarlac City. Wow! Doon naubos ang kanyang salary for discat. Alam mo, Beshi, na kwento kanina ni Sir Val itong si Von. Napaka niya pala, Beshi, gusto niya maging pare. Kaya ang tawag sa kanya ngayon ay Father Von. Akala ko girly Marivic. No, hindi Von Valentine. Valentine. Or Valentine. Ganon. Valentine. Si Father Von at si Mami Chel ay nanonood ng DZRH ngayon. Hello po. Magandang umaga. Panigurado, may natirang kiki yan dyan sa may ref nila. Alam mo, Beshi, kinukwento ni Sir Val kanina, itong anak niya, si Von. Gustong maging pare at the age of 4 years old, Beshi, ha? Alam niya na kung anong gusto niya paglaki niya. At alam mo kung ano ang hinili niyang regalo kay Valval. Yes. Beshi, siya? Si Jesus Nazareno. Na parang yung figure ni Jesus Nazareno. Na para sa pandagdag sa altar nila, ganyan. Ayun, doon siya nagdadasal. Ang galing nga. Happy birthday, Happy birthday, Von. Ay, nako. Ang saya-saya nung pag may mga birthday celebration, di ba? Nakakadagdag ng
saya, pero ang gastos. Yes! At speaking of birthday, batiin na natin ang ating nanay. Speaking of gastos. Batiin na natin ang ating nanay. At siguro kada linggo na to, Beshi. Advance happy birthday sa aking nanay, Mama Gina. Kailan nga? September 5. Oh, adi advice ko na din yung aking sa Mother Earth. Oo nga eh. Na magdiriwan ng kanyang 60th birthday sa September 1 na ngayon ay nasa Las Piñas kasi merong reunion. Ay, andito siya ngayon sa Sa may Kamaynilaan. Oo. Alam mo kasi sa amin sa probinsya, ang lahat ng buong sakop ng Metro Manila, Maynila tawag namin. Kaya siya nasa ngayon. Manila siya. Nasa Las Piñas siya. Mama Vicky, ingat po. Ingat-ingat kasama ang kanyang mga kapatid ng aking mga tiyahin from fresh from North Cotabato, Pigkamayan. Wow. Wala ho ba tayo dyan? Dorian lang Si Ate Glenda at si Auntie Nining. Wow. Ayan. Enjoy kayo sa inyong reunion. Speaking of birthday, happy birthday sa kay Kuya Yeng Layog kahapon. Happy birthday. Sino yun? Sino may birthday kahapon, Beshi? Taga din sa Malate. Okay. Happy birthday po! Ang sarap po ng pasgeti. At saka, speaking of gastusan sa mga birthday celebrations, alam mo, alam mo kasi choice natin yung mga ganyang celebrations sa mga birthday. Pero alam mo, hindi tayo padadaig kasi pag birthday ng ating mga kamag-anakan, gusto natin kahit pa paano may pansit. May pampahaba ng buhay. Alam mo, ano yan, tradition yan, Beshi na kahit hindi mo handaan ng maraming pagkain. Basta may pansit. Pampahaba ng buhay, okay na yan. Pero ano ba, Beshi, yung mga gastusin na hindi natin dapat kaligtaan? Gastusin? Siyempre, magbayad ng bills. Ay, ano ba yan? Kakabayad. Ay, hindi pa tayo nagbabayad. Hindi pa ba tayo nagbabayad? Hindi ka pa binabayad. Ay, hindi pa binabayad. Pero, okay na. Okay ka. Ayan, ng tubig, kuryente. Kung nagre-renta ho kayo ng bahay. Ayan. Wag yung mga bills. Wag na wag nyo kakalimutan yan kasi pag kinalimutan nyo yan, baka pagdating nyo, galing trabaho, ang mga gamit nyo nasa labas na kung saan kayo nag-stay. Wag naman, Ate Kat. Ayan, pag-uusapan natin ang isang gastusin na hindi pwedeng takas. Ba't ang taas ng aking beat? Kuya Het, kahit nakababa siya ang taas. Ayan, ang hindi natin kakaligtaang, ang hindi natin matatakas ang gastusin ang kuryente. Pag-uusapan natin yan, pero bago natin puntahan yan, ay puntahan naman natin ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Una sa ating balita ay sinita ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang patuloy na pag-ilag ng China sa isyu ng pag-aresto sa kanilang mga kababayang nasasangkot sa mga paglabaga dito sa Pilipinas. Ayon sa kalihim, gumagamit ng squid tactic ang Beijing na sinasadya umanong magpakalat ng disinformation through avoidance o sa pamamagitan ng hindi pagsagot sa tinawag niyang crucial issue. Ginawa ni Teodoro ang pahayag matapos ang banta ng China na gaganti ito sa pamamagitan ng pag-aresto sa 100 Pilipino nagtatrabaho sa naturang bansa. Sa ng DND chief, isa itong blackmail at tangkang pangialam sa law enforcement operations ng Pilipinas. Samantala, agad na pinaimbestigahan ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang nag-viral na reklamo laban sa 911 response para sa isang may sakit sa lungsod ng Taguig. Umani ng simpatya sa social media ang post ng lalaking nagpasaklolo sa emergency hotline, ngunit namatayan din ng ama kalaunan. Reklamo nito bukod sa mabagal na pagsagot sa kanyang tawag, kulang din umano sa equipment ang rumespondeng ambulansya. Kahit siya ang nagpaparescue, ikwinento ng lalaki na siya pa raw ang nagsagawa ng CPR sa kanyang ama kahit na nasa presensya na ang dapat sana'y tutulong sa kanila. Tiniyak naman ni Rimulya na sineseryoso ng DILG ang naturang issue. Ito na ang ating pinag-uusapan. Nag-abiso na po ang National Grid Corporation of the Philippines ng maaaring pagtaas sa bill sa kuryente ngayong Agosto. Sumirit kasi umano ng 22.22% ang transmission rate noong buwan ng Hulyo at inaasahang ipapasa ng distribution utility sa mga consumer ngayong buwan. Katumbas ito ng increase na 1 peso and 76 centavos sa kada kilowatt hour mula sa dating 1 peso and 44 centavos. Dulot po yan ang paggalaw sa ancillary services rates.
Pamalinaw naman ng grid operator na hindi ito kumikita sa ancillary services AS rates na diretsong inire-remit sa mga generation company. Samantala, ipinatupad na simula kahapon ang 12 pesos per liter fuel discount para sa mga public utility vehicle o PUV mula sa dating 10 pesos. Ito ay bilang tugon sa mga tsuper at operator sa harap ng walang puknat na taas presyo sa produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, automatiko ang discount at plate number lamang ang kailangang beripikahin sa mga gasolinahan. Sinuri ho ni Mendoza ang ilang gas station sa Quezon City kahapon at sinabing wala pa siyang naitalang hindi sumusunod sa discount habang patuloy din ang pagmomonitor ng mga regional officials. Namumurong tumaas naman ang presyo ng petrolyo ngayon pong papasok na linggo. Matay sa pagtaya ng oil industry sources, maaaring tumaas ng 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos ang kada litro po ng diesel, habang 2 pesos and 50 centavos naman hanggang 3 pesos kada litro ang gasolina pagsapit ng August 18. Iniuugnay ang nakaambang taas presyo sa patuloy na pangamba sa supply ng langis habang wala pa ang katiyakan kung kailan muling magbubukas ang Strait of Hormuz. Nakadaragdag din sa pressure sa presyo ang pagbaba ng global fuel inventories, bunsod ng mga problema sa produksyon ng ilang refinery. Gayunman na maaari pang magbago ang final price adjustment dahil may natitira pa ang isang araw ng trading. Hoy, sa mga may balak hong maglaba mamayang hapon, muli pong makakaranas ng mga pag-ulan sa bansa simula ngayong linggo ng hapon dahil huyan sa habagata. Ayon po sa Pag-asa, huminang epekto ng southwest monsoon o habagata kahapon po yan, araw ng Sabado. Pero pagsapit po ng linggo ngayong hapon, inaasahang magdadala ito ng malalakas na ulan sa northern at central Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Patuloy naman pong minomonitor ng Pag-asa ang isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa Pag-asa, hindi naman ito lalakas pa bilang bagyo at hindi rin ito direktang makakaapekto sa bansa sa mga susunod na araw. At iyan po ang mga pinakabagong-bagong balitang ating tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin, Beshi, sabay-sabay tayong magkakamot ng ulo sa kuryente. Ayun. Paano nga ba makakatipid at sino ang dapat managot? Ba't may ganun? Pag-usapan natin, mag-comment down kayo kung kayo ay mga nababagnot na tama ba yung word na yon sa may amin. At i-comment nyo ho, magkano na ho ba ang binabayaran nyo ngayon sa Meralco, sa sasabihin din bill? namin yung amin. At hindi, kung pwede nyo i-compare noon, siguro mga buwan ng Enero, magkano ang binabayaran nyo noon at ngayong buwan ng August na tayo, July August, na. So, yung para sa July billing, magkano ho ba yung itinaasa, di ba? Sa singil sa kuryente. Yan. Text po kayo sa aming text line 091928-26485. Aming pong text line, ulitin ko lang, 091928-26485. O kaya naman i-comment sa aming YouTube live. Asay-saya ka. Via DZRH News at saka sa aming via DZRH News Television sa YouTube o kaya naman sa aming Facebook via DZRH News. Kami po ay magbabalik. Ang ating oras 10:29. Ang oras na yan ay hatid. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS.
na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Desaldrico po. Ako naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Kayo po ay nakikipaguntahan pa rin sa amin. Ako po si Beshi Josa. At ito naman po si Beshi Wina Pearl. At ang pinaguhuntahan natin, tama ba paggamit ko ng word? Yes. Pinagkakwentuhan natin ang All About Kuryente. Beshi, basahin ko lang tong mga comment. Basahin natin muna yung mga comment. Kasi may tanong tayo kanina, compare yung mga bills nila before sa Yes. bills nila ngayon. Unahin ko na to, Beshi. Sabi ni Sir Francisco Antonio Ramirez Garcia. Sa Facebook ba yan? Yeah, sa Facebook. Sabi niya, Beshi, mahal din daw ang kuryente nila doon sa Talavera, Nueva Ecija. Oh. Ito naman sa ating avid listener sa YouTube na si Miss Teresita Atienza, sabi niya, mura lang naman daw ang kuryente nila. Magkano Kaso, yan? Magkano ang mura pero ni kung Ma'am muna siyang Teresita? paano, si Bunso daw kasi nga mahilig mag-aircon kahit umuulan. May kilala akong ganyan. Non-stop aircon niya. Sa 2 rooms, ay ni 1 room lang naman tayo. 2 rooms to. Palipat-lipat siya. Ha? Hindi lumampas ng 10,000 ang Meralco bill, madalas may lakad siya. Ay, ang mahal pa rin ng 10,000. Kahit 10,000. Sabi naman dito, Beshi, ni Sir Alvin de Torres, good morning daw sa ating dalawa. 10,000 din daw yung kanilang kuryente sa Laguna Bel Air 3 Binyan, Laguna. Siguro ganun na talaga kamahal ang kuryente ngayon kasi sa appliances din yan eh. Hindi ako sanay. Kasi sa may amin sa Lucena, para ang pinakamataas namin, 3,000 ay meron naman kami mga appliances. Depende din siguro kung bakit nga ba. Sabi Beshi ni Ma'am Teresita, hindi daw siya nagluluto gamit ang kuryente o yung mga di-kuryenteng appliances. So ano, hindi siya nagre-rice cooker? Mga Hindi, ganyan? oo. Lahat daw ng kanilang ilaw at appliances ay patay pag hindi ginagamit. So pure ano to, Beshi? Stove, mga ganyan. Ilaw-ilaw, yan, mga appliances niya talaga. Pero kasi sabi nung iba, kapag daw papatay-patay naman ang appliances, doon nakakagastos ng kuryente. Like, ang bawa ay yung sa ref. Depende ata, Beshi, sa appliances. Oo. So, kung yung kuryente talaga ay ginawa para for that. Yung isaksak ng buong maghapon. Bakit nga ba nagbabago ang electricity bill? Unang-una, hindi pare-pareho ang electricity rate bawat buwan. Minsan tumataas yan, bumababa. Diba? Sabi o halimbawa nito ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, so NGCP, ito po halimbawa umakyat ng 0.77% ang overall transmission rate para po yan sa buwan ng Hulyo ngayong kasalukuyang taon, July 2026 billing period. Mula po yan sa 1.4492 pesos kada kilowatt hour hanggang 1.4604 pesos kada kilowatt hour. Isa sa mga dahilan daw nito ayon sa NGCP, ang pagtaas ng ancillary services charges na ginagamit para makatulong na mapanatiling stable at reliable ang power grid. Yan na. Alam mo, Beshi, ang tanong natin parate, paano nga ba tayo makakatipid? 'Di ba? Mataas na nga ang singil ng kuryente. Ang parati nating sinasabi, paano 'to bababa? 'Di ba pareho sa atin kahit paano bumaba siya kasi may ginawa tayong paraan. SKL lang namin. Bumaba yung amin actually from 2.3
to 1.9. 1.9. Na almost 2K naman. Almost 2K na din naman 1.9 siya. something. So, Pero parang, at least, kahit pa paano, nabawas kami ng mga 300 pesos. 300, diba? Malaking tulong na rin yun, Beshi. Pero kaming 1 HP aircon sa isang studio type na room, and then sinacrifice talaga namin ang aming ref. Hindi kami nag-ref. And then, syempre, bukod sa AC, merong electric fan. Pagka hindi ginagamit yung AC. Tapos, at ilaw. Tapos meron kaming wifi na hindi naman masyadong nakakadagdag. At siguro, Beshi, ang kumukonsumo pa sa atin dyan, malaki ang konsumo. Yung ating watting pump. Yun. Meron kaming water pump. Water pump. Kasi nakatira kami sa may 5th floor. Wow! Sinasabi mo ko sabihin! Ayan, dito na, dumako na tayo, Beshi, kasi mawawala na tayo ng oras. Unang-una, paano nga ba talaga tayo makakatipid sa kuryente? Go! Inuubo pa siya. Ito ho siguro ang pinaka-importanteng tanong para sa mga household. Ano ho ba ang practical na paraan para bumaba ang electricity bill natin? Isa sa pinakamalaking dapat bantayan ay ito pong air conditioner natin. Lalo na kung matagal itong ginagamit. Yan, sa mga mahilig pong gumamit ng aircon. Bantayan nyo yan. Baka naman pwede nating pansinin. Tama ba ang oras ng paggamit ko ng aircon? Ayan, okay. Tapos, alam ko kasi dapat matalino ka din sa pagpili ng uri ng aircon di ba? Ayon po sa Department of Energy, makakatulong ang pagtatakda ng aircon sa komportableng temperatura, pag-iwas sa sobrang pagpapalamig, regular na paglilinis ng filter at paglalagay ng unit sa lugar na hindi direktang naiinitan ng araw. So, 'di ba, mahalaga talaga pag bumibili ka ng aircon, kung ano ang sukat ng room, dapat swak siya. Swak siya sa Wag type po din ng kayong aircon. mahihiyang magtanong. Yes. And then, magpaturo kayo kung ano yung tamang, anong tawag dito? Yung HP. O yung mga system, kung ano nga ba, kung anong temperatura, hanggang saan lang ba kayo. Alam mo, Beshi, natatandaan ko talaga yung sabi sa atin nung bumili tayo, na wag tayong gumamit nung 16. Oo, hindi pa kami actually, pinakamababa namin, nagawa ko 20. 20, yan. Wag na wag mag-16 kasi hindi naman daw talaga marireach yung 16 na temperature. Yung gusto mong lamig. Yung gusto mong lamig na yun Ang makakapag lang doon, tataasan siguro mo ng kuryente. Kasi nga, pinipilit nung aircon na umabot ng 16 yung temperature. Pinipilit lang pala. Hindi naman talaga totally nare-reach. At saka nakakatulong dyan yung meron tayong yung electric fan para mag-circulate yung air. Yeah, air circulation. Kaya naman, huwag lang sabihin na patayin ang aircon. Pwede rin gamitin ito ng mas mahusay. Dito na bago tayo commercial break ulit, may katanungan pa tayo dito. Malaki ba talaga ang epekto ng mga appliances? Of course. Kaya magandang tingnan. Kakainis na of course mo. Oo, totoo naman. Malaki talaga ang epekto. Lalo na kung madami. At sabay-sabay ginagamit. Oo, tsaka yung mga appliances mo talaga pang malakas ang kuryente talaga ang hinahatak niyan. Abagay, talagang malaking epekto na. Kaya magandang tingnan kung alin sa appliances ninyo ang madalas at matagal gamitin. Halimbawa, mas matagal naka-on ang ref kasi syempre kaya ka nga nag-ref kasi gusto mo may makakapag-imbak ka dyan. Yes. Kumpara sa ibang appliances dahil tuloy-tuloy itong gumagana. Kaya naman, ayon po sa Department of Energy, mahalaga ang pagpili ng appliances na may mas mahusay na energy efficiency. Kasi di naman natin maiiwasan na kailanganin ang mga ganitong uri ng appliances like ref, aircon. Kaya ang paalala ng DOE ay yung merong mahusay na energy efficiency. May Philippine Energy Labeling Program din na tumutulong sa consumers na makita ang energy performance ng mga appliances bago bumili. Tsaka, Beshi, di ba, bago ka talaga bumili ng appliances, aircon man yan o ref, may lumalapit na na staff. Tinatanong ka, ma'am, ano pong sukat ng kwarto? Ganyan. Tapos minsan ginaguide ka pa kung ano bang mas maganda talagang bilhin, like yung mga inverter type. Alam mo siguro yung iba kasi
alam mo yung na ano na sila na parang ay binoboyo lang ako nito. Kasi siguro mas pinupush sa kanila kung Yung higher anong prices. brand. Oo. Kung anong brand yung pinopromote nung staff na yun. Pero for sure naman na Tutulong pa rin totoo naman naman sila. yung mga Oo. binabanggit nila kung ano mas maganda, ganun-ganon, 'di ba? Oo, kaya tanong lang kayo ng tanong. At Oo. saka hindi sila maiirita sa inyo kasi karapatan yung magtanong ng mga ganyang bagay. Yes. Ano yung mga babayarin ninyo? Kesa naman sa bawat dulo ng buwan ay ikaw ay problema, 'di ba? Sa ating pagbabalik, Beshi, sagutin natin ang tanong na kailangan bang mag-unplug ng appliances o yung kung may ref ka ba, kung patay buhay mo ba yan? At saka syempre, ang ating mga pagbati sa ating pagbabalik. Hindi natin makakalimutan yan. Sa last part ng ating program, sa ating pagbabalik yan, ang ating oras, 15 minutos bago mag alas 11 ng umaga. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Gisaldrico po. Ako naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. RH. 8 minuto bago mag alas 11 ng umaga. Puntahan natin ang ating last question for today. Ano ba yan, Beshi? Kailangan bang i-unplug ang appliances? Kailangan nga ba talaga? Sagutin mo, Beshi. Siguro may mga appliances na oo. May mga appliances na mas makakatipid ka kapag hindi. Ayun. Practical tip din ang pagpatay o pag-unplug ng appliances kapag hindi ginagamit. Lalo na kung hindi naman kailangang naka-standby. Ay, yung ref, syempre kailangan naka-standby yun. Kasi syempre, masisira ang mga naka-stock na karne, di ba? Ano pa ba? Parang wala na akong maiisip kasi yun ang alam ko eh. Tapos, pero kapag pagdating sa mga ilaw-ilaw, kapag hindi talaga ginagamit, ay syempre patayin na. Tsaka syempre pagka madilim lang naman ginagamit yung ilaw. Mas mahalaga pa rin ang kabuuang consumption ng household kung gaano katagal at gaano kadalas ginagamit ang mga appliances. Kaya magandang habit ang simpleng pagpatay ng ilaw at appliances kapag walang gumagamit. Ano nga namang isaksak ninyo yung rice cooker? Di naman pala kayo nagluluto. Kasi alam mo, Beshi, may mga ilan na hinahayaan lang nila na pakagamit. Alam ko yan. Ano ba mo, pagkatapos mo magsaing at tapos pinapain-in mo yung tapos nain-in at lahat, nakasaksak pa rin ang rice cooker. Ayun. Siguro kapag totally luto na yung kanin, tanggalin na siya sa saksak. Dapat ugaliin ho natin na pag hindi na natin ginagamit, pag tapos na nating gamitin, tanggalin muna natin sa saksak. Kasi kahit papano, dagdag konsumo ho yan sa kuryente. Oo. Tsaka baka pagmulan pa yan ng sunog. Ayun. Yan ang isa sa mga iniiwasan natin. Alam mo yung sinasabi na manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Diba? Ang hirap kayang mag-start pag ikaw ay nasunugan. Kaya wag naman ho sana. Hindi lang ito tungkol sa isang appliance. So, kung maraming appliances sa bahay, ang patuloy na ginagamit kahit hindi naman kailangan, pero kapag naging habit na talaga natin ito, makikita rin ang epekto sa monthly consumption. Pero paano po kung monthly may taas? Sa kanila na yun. Alam mo, yun ang masakit dito kapag siguro, kapag kahit anong tipid mo,
Pero Walang kang nakikitang epekto. Wala kang nakikitang epekto, tapos mataas pa rin ang singil. Siguro talagang nakakababa siya ng loob. Yan, kasi nga Beshi ang tanong dyan na sa panahon nga na mataas ang gastusin, sino nga ba talaga ang dapat gumagawa ng paraan para bumaba ang ating electricity bill? Ang una dyan ito bang tayo ng mga consumers sa pamamagitan nga ng sinasabi natin ang pagtitipid, ang power providers sa pamamagitan naman ng mas mababang singil, o ang gobyerno sa pamamagitan ng mas mahigpit na regulation? Ayun ang aming iiwang tanong. Yes. Bago tayo magpaalam, Beshi, syempre batiin natin yung mga nakasama natin via YouTube. Magandang umaga kay Melvin Letrodo, kay at Dudu Prayboy, na ang daming-daming niyang comment. Syempre sa ating avid listener, kay Miss Teresita Atienza, magandang umaga. Kay Bentong, sabi niya, bumili ng inverter type aircon dahil mas matipid kesa regular na AC, at isama na rin ang ref na inverter type. Ay nako, sabi ni Miss Teresita, parang bumaba kuryente namin nung naging inverter ang ref namin. Nakakatulong talaga, kaya magpapalit daw si Bunso ng aircon na inverter. Sino pa mga nakasama natin? Sabi Sino pa sila Beshi, dito ni Ma'am Teresita, ang rice cooker daw ay off niya pag luto na ang rice. Ayun. Nagsayang ako pag malapit na ang oras ng kain, hindi na ako nag-keep warm. Sabi ni Raynel Neira, mahal ang kuryente pero mas mahal ko kayo. Sige nga, meron ka bang 500 dyan? Kung ang Tagalog ng way ay daan, may 500 ka ba dyan? Ay, biro lang pa. Baka kayo. Joke lang ho yan, ha? Baka inyong seryosohin. Magandang umaga din kay Sir Francisco Antonio Ramirez Garcia mula ho dyan sa Talavera, Nueva Ecija, at kay Sir Rondy Ran Santisas. Magandang umaga sa po. Talavera na sinabi niyang mahal din ang kuryente. Magandang umaga. Ayan. Uy, Beshi, bago tayo magpaalam at batiin ang ating mga mahal sa buhay, batiin din natin ng advance happy birthday, Sofia Gans! Advance happy birthday, Sophie! We miss you. Punta ka dito bukas at magpapansit ka. Kailangan Big may sushi. pansit. Ay, oo nga. Sarap. Ingat always, Sofia, and good luck. Fighting lang. Yan. May pahabol na shoutout kay Franz Dylan Busine. At kay Tristan Wyatt Agulay. Sabi niya pa shoutout. Hello po. Happy Sunday morning. At sa aking Mother Earth na nasa Dihuan reunion dyan sa Las Piñas City. Wag naman sana kayong maabutan ng umuulan na basa. Yes. Ingat-ingat kayo dyan. And of course, sa aking family na naiwan sa Lucena City, happy Sunday. Sa aking mga pamangkin, kay Arnie at kay Ellen na nasa Las Piñas, at kay Raprap na naiwan at kay Atara na naiwan sa Lucena City. Halo. Naiwan. Amayan mo na sila dun. Malaki na sila. Joke lang. Syempre, good morning din. Happy Sunday morning sa aking Mama Gina at Papa Edwin dyan sa Sorsogon, at sa aking mga kapatid at sa aking mga pamangkin. Hello! Ingat-ingat ho kayo dyan. Ano ba ang ulam natin ngayong araw ng Sunday? Ano daw ba ang gusto mo? Ipapalala move down Na yan. para bang pwede talagang ilala-move. From Bicol. Yes. Pagdating ay adobo, manok. Pagdating dito ay may itlog na. Sabi ko sana panis na, yung sayo naman may itlog na. Ay, nako ka. At yan na po ang kamuha ng ating isang oras na huntahan sa inyong favorite Sunday morning habit. Nakasama ng inyong Beshi. Ako si Beshi Josa. At ito naman po si Beshi Wina Pearl. Makakasama niyo ulit next Sunday. Pilipinas ang ating oras. Meron na lamang tayong, di ko mapindot, 2 minuto bago mag alas 11 ng umaga. Bye-bye! Ingat po. Ingat kayong lahat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda